Honda Click 125. Ang topic natin ngayon ay CKP. Ito yung CKP na to. Ang tawag sa Honda, ang tawag nila sa CKP, crankshaft position sensor. No, crankshaft position sensor. Anim yung terminal niya. Ito yung lock niya. Anim yung terminal niya. Ito yun. Ayan, ito yung lock niya. Ito yung lock niya. Ganyan bali yung reading natin, pagbasa natin. Ito yung lock niya. Ayan, anim siya. Kaya lock niya, anim siya. Kaya yan yung CKP sensor natin. CKP sensor natin yan. Crankshaft position sensor. Ito yun. Ito yung ano niya, ito yung sensor niya, yung tatlo to. Nandito yung magneto natin. Ayan, nandito yung magneto natin. Iikot yung magneto natin. Masisense niya ngayon dito. Ayan yung magiging trabaho niya ngayon. Bali, ang trabaho ng CKP natin, siya yung magkakalculate ng signal papuntang ECM. Or kung hindi tayo naka-FI, papuntang CDI. Na parehas lang naman siya. Parehas lang ang trabaho ng pulser tsaka CKP sensor. Ito yun. Parehas lang trabaho niya. Kaya lang ito lang, ang kaiba lang nito, ang reading niya through computer box na. Sa pulser, pero parehas lang din. Kung ang pulser natin, ang lumalabas sa kanya, AC current volts, ganun din dito. Hanapin mo lang yung positive niya tsaka negative, i-reading mo lang siya. Ngayon, itong CKP natin, itong anim na wire na to, isa lang ang maputulan dito, mag-engine check na siya. Pero, itong negative na to, yung isang negative nito, pag naputol siya minsan, di siya nag-engine check. Ito. Itong dalawa. Ito yung negative ng pulser natin. Ito. Yung isa naman ay yung positive niya. Yan, katabi niya. Ito yung positive niya. Negative ng pulser, positive ng pulser. Ito yung negative ng pulser, positive ng pulser. Anim siya. No? Ito, kaya parehas lang trabaho niya. Parehas lang trabaho niya sa pulser ng mga CDI din. Kaya lang ito ngayon, nagkataon lang itong CKP sensor na to, meron siya mga additional na trabaho. Hindi lang siya magsisend. Ang trabaho nitong dalawang tong wire na to, magsisend siya ng signal papuntang CDI or ECM para magpa-firing ka. No? Yan yung trabaho niya ngayon. May command niya para makapag-firing ka. Yan yung tinatawag na ignition timing. Ignition timing yung tawag nun. Ngayon, ignition timing natin, meron tayong plus tsaka minus sa ignition timing natin. Meron tayong plus minus dyan, at kung sa FI ka naman, pwede mo siya i-calibrate ngayon sa FI yung ignition timing niya. Kalimitan naman dyan, kapag na-dislocate ngayon yung timing mo, i-check mo ngayon tong magneto mo. I-check mo yung magneto mo. Ito, sa crankshaft natin, i-check mo yung kabitan ng magneto natin. Dito. Ito. I-check nyo to kung lumuluwang na yung slot ng magneto natin. Kapag lumuwang yung slot ng magneto natin, na-dislocate siya kahit half mm lang, madidislocate yung stock position ng ignition timing natin. Kaya ang ignition timing natin, naka-timing yan sa gear at saka sa magneto through pulser. Kung nandito yung magneto natin, may naka-timing sa kanya dito.
Ang position niya. Yung magneto mo naman, naka-timing din yung sa gear ng cam. Yun yung magiging timing niya, yung dalawa. Kaya pwede siyang mag-advance, pwede rin siyang mag-retard. Yan yung tinatawag yan yung trabaho ng ignition timing na makikita nyo sa diagnostic tools natin kapag nag-parameter kayo, pag gumamit kayo ng diagnostic tools. Sa kaya yun sa CDI naman, wala naman tayong diagnostic tools sa CDI. Makikita mo rin minsan doon nagkakaroon ng delay at nagkakaroon ng advance yung ignition timing natin. Kaya yung mga magneto natin may nakalagay na F. Yan yung ignition timing na yon. Yung F na yon. Kaya pwede tayo mag-advance nito. Ang stock parameter ng FI natin, papakita ko sa inyo kapag sasaksakan na natin ng diagnostic tools to. Ilalive ko sa inyo kung ano yung stock position ng ignition timing ng Honda Click 125. Sa mga ibang motor, iba-iba ang ignition timing ng stock nila. Iba-iba ignition timing yan. Kung nagre-remap naman kayo, kasama yan sa igagalaw yung iba. Yung iba, ginagalaw rin nila yung timing na yan. Pwede yan mag-advance, pwede yan mag-minus. Depende yan kung anong luto ng magko-configure ng program niya. Depende yan sa kung anong luto nila. Kaya pwede yang i-advance, pwede rin yang i-retard yung ignition timing natin. Yan yung unang trabaho ngayon ng CKP sensor natin. Yan yung pinakaunang trabaho niya. At ito naman, may command naman to. Itong CKP na to, may command to na mapapalakas niya yung firing mo. Pag umikot ka ng malakas ng magneto, nasa-sense niya nito, papasok ngayon siya dito sa ECM. ECM naman, siya magkukumand ngayon sa FI mo, tsaka sa dwell ng spark mo. Lalakas din yung spark mo, lalakas din yung FI mo. Kaya kasama tong sa trabaho niya, yung CKP sensor, na ma-detect na yon. Kung mahina yung takbo mo, hihina yung spark mo, hihina yung ikot ng magneto mo, hihina ikot nito. Ito yung sensor niya. Dito, yung magneto ikot dito. Kapag mahina siya, magkukumand dito yung sa ECM na hihinaan din yung spark mo, yung dwell ng spark mo. Yan yung magiging trabaho niya ngayon. Ngayon, kung halimbawa wala kayong engine check at isasama mo sa suspekto, madali lang naman walang engine check yung CKP natin, pwede natin siyang i-check ngayon through manual natin dito. Kung goods pa yung CKP sensor natin. Tandaan nyo, CKP sensor kasama sa suspect natin yan kapag pumuputok yung main fuse natin. Tatanggalin nyo lang tong terminal niya, i-on nyo ulit yung master ignition key. Kapag di na pumutok, nung tinanggal mo tong terminal na to, ibig sabihin, CKP nyo, grounded yung CKP nyo, sensor. Huwag nyo hugasan ng gasolina to, brushan nyo lang to mild lang ang brush nyo dito, buga-bugaan mo lang, huwag mo ibabad sa gasolina to, napaka-sensitive nitong sensor na to. Mahal-mahal, may kamahalan kaunti rin yan. Kaya kung in case naman na wala siyang engine check at ma-confirm lang natin siya na gumagana siya, itong part na to, ito pag naputol to, putol to, linya na yan, engine check ka na automatic. Pag naputol to mga linya na to. Pero may pagkakataon na hindi ka nag-engine check na wala kang spark, na hindi gumagana yung pulser mo. Pulser ng CKP. Yung gagawin natin, mag-AC tayo. Lagay natin sa AC volts kahit na mababang AC volts lang. Itong multitester na ako ngayon, nasa 200 lang siya. Lagay mo sa pinakamababa, 200 AC volts. Lalagay siyang ganyan. Kahit magkabaliktaran silang dalawa dito, nakatanggal naman to dito. Yan, tanggalin mo ngayon to. Ayan yung saksakan natin. Ganyan. Ibig sabihin, ganyan siya. Dito kasi dalawa. Kakabitan mo ngayon siya ng pardible kasi maliliit yan. Ito yung gamit ko mga pardible. Yan, dalawa na yan. Kakabit mong ganyan. Tsaka isa dito. Yan, tsaka isa dito. Tapos, naka DC bolts tayo. Dalawa rin dito nga ilalagay nyo ngayon multitester natin. Dalawa. Tapos, iridondo ninyo ang motor. Iridondo ninyo yung motor. Dapat may lalabas na current dito. No? Dapat may lalabas na current dito para ma-detect natin siya. Pag tumaas yung current ng volts niya, ibig sabihin goods yung pulser natin. Itong dalawang linya na to. Goods yung dalawa na yan. Kapag may lumabas na mataas na current ng AC volts, 9 volts, 9, 10 volts ang lumalabas dito, malimit. 8 goods pa yan. Wag naman yung 2.
1, wag naman yun. 3, wag din yun. 5, 6, umaandar pa siya. Pero pag mababa ka na sa 5, di na talaga aandar. Yung 5 to 6, aandar siya, papalya-palya siya. Kasi pasira na yung pulser nyo. Walang engine check naman yun. Kaya pwede mo siyang gawing suspekto. Ganito lang pag troubleshoot, pag ito ang suspect natin. Isama nyo sa listahan to, suspect na to, kapag di siya mag-engine check at gumagaral-gal ang mga motor natin, CDI man o ECU, ECM. Yan yung napag-check ngayon. No? Ngayon, kapag nag-engine check naman siya, ang lumabas sa engine check natin, ng error code natin ay CKP. Ang lumabas dun sa error code natin. Huwag nyo kagad pag hinilaan, pag bintangan kagad, huwag nyo muna kagad isuspect yung CKP natin na sensor na to. Kasi ang pangalawang trabaho niya kasi ng CKP natin, hindi lang sa sensor ng pulser niya, sa ignition timing, hindi lang ito yung trabaho niya. Ang pinaka number 1 trabaho rin talaga niya, na major din ang trabaho niya, yung position ng crankshaft mismo. Yung crankshaft mismo niya, yung crankshaft niya mismo, ito, yung crankshaft niya mismo dito, ito, baluktot na. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag bumaluktot to, dito yung magneto natin, yung magneto natin nakakabit dito sa crankshaft natin. Nakakabit dito yung magneto natin, dito yung magneto natin nakakabit dito sa crankshaft na to. Kapag baluktot yung magneto mo, pagkakabit, di siya naka-align dito, yun, CKP naman ang kalalabasan nun. Kaya mamaya, ang ginawa nyo, pinalitan nyo ng sensor ng CKP, yung pala baluktot, tabingin na pala yung magneto nyo. Kaya yun, ang pag-troubleshoot naman nun, para ma-confirm natin na buo yung magneto natin, i-redundo nyo yung magneto nyo, ispatad mo sa gilid niya, ispatad mo kung nakadiretso ikot niya. Kapag nakita mo na gumagewang-gewang yung ikot ng magneto natin, kaya ka nagkaroon ng CKP sensor, tabingin na yung crankshaft nyo, o kaya sira yung konya niya dito. Yan. Sira yung konya niya dito. Kaya tumatabingi ngayon yung magneto niya. Yung iba, nag-improvise kasi nawala nila. Yung iba, nakakita na ako, actual customer ko, pako yung kinabit. Hindi po pwede yun kasi hindi straight siya. Kapag hindi siya straight, kung naka-CDI ka, papatay-patay yung motor. Kung naka-ECM ka naman, magkakaroon ka ng CKP sensor. Sa magagamit mo ng mga ilang araw, 1 week, 2 weeks, bigla ka magkakaroon ng CKP. Tabingin na pala yung magneto mo. O kaya, mismo yung crankshaft mo mismo, itong crankshaft left mo, kung scooter ka, crankshaft right. Yung crankshaft right mo, tabingin na. Kaya i-align mo na siya ngayon at kailangan matuto rin kayo mag-align. At i-demo ko sa inyo kung paano mag-accurate ng align ng crankshaft ng Honda Click 125. Kaya yun yung mga major niyang trabaho kung bakit nagkakaroon tayo ng sensor sa CKP. Yung unang trabaho talaga niya, ignition timing niya. Ita-timing niya yung spark mo, advance pa yung timing na ignition mo, o naka-retard ba yung timing na ignition mo. At siya rin na magsisense sa crankshaft position niya, yung crankshaft niya. Crankshaft. Yung crankshaft position niya, madidetect niya kung tabingi ba siya o nakatuwid siya. Mga sasakyan ngayon, 4 wheels, may CKP lahat na mga FI na sasakyan. Lahat ng motor ngayon may CKP na naka-FI. Kaya huwag niyo pagbintangan niyo muna kagad yung sensor natin at check mo muna, baka tabingi lang yung crankshaft natin o kaya baka tabingi lang yung magneto natin. Kaya dito ang posisyon nito ngayon, yung itong slot na to, papunta dito. Ito sa 10. 10, column 10, row 10, column 3, 2. Dito. 1, 2, 3. Ito namang isang to, nasa column 5, row 3. Ito naman, nasa column 11, row 2. Isa naman dito, nasa column 11, row 1. Kaya,
Yun yung position niya. Itong dalawang to, ito yung pulser ng sensor natin. Ito yung negative niya at ito naman yung positive niya, yung slot niya na to. Ito naman, ito. Ito yung negative niya ng pulser. Ito naman, ito, katabi niya, naglayo pa. Ito naman yung positive ng pulser. Yan. Negative tsaka positive. Diyan kayo magre-reading kung in case na wala siyang engine check at isususpect niyo yung CKP natin na sira siya. Kaya yan lang yung trabaho ng CKP natin na. Kaya yung ignition timing niya tsaka yung crankshaft position niya kung tabingi ba yung magneto mo o kaya tabingi ba yung crankshaft mo. Kaya magandang ano to, magandang feature to ng mga motor. Hindi ka na pa-sparkin niya ng motor, ng computer box, hindi ka na magkakaroon ng spark, hindi ka na magkakaroon ng redundo kasi alam nila tabingi yung crankshaft nyo. Hindi ka na magkakaroon ng spark. Alam niya, masyadong malayo na yung timing mo o masyadong negative na yung timing mo. Kaya safety precaution din to ng computer box. Yung CKP sensor natin, yan yung magiging trabaho niya sa Honda Click 125.